So ito, oh, pakita ko sa inyo, di ba? Ito yung croissants. Yan, croissants. It's croissants, di ba? Kaya siya tinawag na croissants kasi basically, pagka binalatan mo to, yung bread niya is patong-patong, teka. Ayan o, layered by layered yung bread niya. Kung makikita nyo, ito yung isang layer, another layer, then basta layered by layered siyang ginagawa. Hindi ko to kakainin kasi sinample ko lang sa inyo. Ay, French baker, baka naman, suki nila ako. Ngayon, sa amin, sa Chinese tradition, meron din kaming croissants. Pero iba ang pangalan. Dalawa ang pwede ko sa inyong ibigay na sample. Na yung tinapay, kasi yung croissants, di ba, pwedeng may palaman din yan, minsan may ham and bacon, may tuna and chicken din yan, di ba? So dito sa amin sa Chinese, sa mga Chinoy na pagkain, meron din kaming tinatawag na, kasi mauubos na kaya yung pakita, pero pakita ko sa inyo yung isa. Char siu. So kung makikita nyo siya, ayan o, balat niya, o tingnan nyo, layered by layered din yan. So kitang-kita nyo talagang pinaghirapan siyang gawin. Tapos, yan. Nakita nyo? Ayan, layer by layer din siya. Di para din siyang croissants. And then, sandali ha, pagka biniak mo yan, ayan o, kaya madaling madurog to eh. Kasi nga, maninipis na layer na pinagalo. Tapos, ang laman niya yan. Nako, masarap yan. It's either chorizo or yung char siu pork, yung tinatawag na roast pork. Masarap siya. So, this one came from, ayan o, it's a char siu pie. Yan. Daya naman, free advertisement. So, pero sige na nga, suki naman nila. This came from Poland. Pag ikaw nagpunta ka sa Ongpin, ang Poland, isa yan sa mga store na, Diyos ko, bata pa ako, nandiyan na. Bata pa nanay ko, nandiyan na sila. So, matagal na sila talaga sa store. Dalawa yan, it's either Poland or Salazar or Engbitin. Kaya lang yung Engbitin, hindi na ata sila masyadong gumagawa ng ganito. So, sa Poland kami na lang nabili. Kasi sa Engbitin, parang iniba na nila yung ano, nawala na yung mga traditional nila. While Poland and Salazar still parang traditional pa rin yung mga procedures nila. Actually, masarap ito. Ito yung pagka bata ka pang ginagawa namin, binabalatan na namin yan ng paunti-unti. Like ito, layered by layer, babalatan namin. Kinakain namin yan, layered by layer din nung bata pa ako. Parang tanga lang, no? Tapos, since yung pinakamasarap nasa gitna, yan yung good for last. Ibig sabihin, ano na, yung final na matitikman mo, yung pinaka-last. Ganun ang ginagawa namin dyan. Another one is this one. Yan. This one is, ang tawag dito, nako, galing na sa ref eh, halata. Kasi kapon ko to binili, isang araw nagpabakuna ako. Ito, this one is also layered din yung bread niya. Pero, pie type din siya. This is kuchay. Yan. Masarap din siya kasi yung pala, ayan, kung makikita niyo yung rolling niya, yung layer niya, ayan, para din siyang croissants. Kaya lang, meron siyang parang pie dito na bread na ni-roll, di ba? So, it's a combination of pie at saka yung parang layering ng croissants. So, pag ginanyan mo siya, makikita mo talaga na, ayan o. So, makikita mo talaga na nagbibitak-bitak siya like this one o. Yan o, yung layer doon. So, nagbibitak-bitak siya. Tapos, yung pinakapalaman niya is vegetable and meat. Pakita ko sa inyo. Hirap nito biakin. Ayan. Ayan siya oh. Yan. So this is also traditional. Alam nyo kada tinatawag na yung Halloween sa inyo. Sa amin naman eh parang ano ba sa Tagalog yun? Wait lang ha. Undas yan. This one pinanghahalad namin ito. Sa Bisaya naman is halad din, di ba? Pero meron kaming Chinese word doon. Parang pinangahaw namin ito yan oh. So, it's vegetable and meat. Masarap to. This one, masarap pag bagong luto. Kaya usually, bago namin kainin to, pina-fry namin to. Kaya ini-air fryer namin. Yung char siu as is na, kahit medyo malamig lang siya, okay lang naman. Ako kakainin ko na tuloy lahat to. Anyway, so eto, yung sinasabi ko sa inyo, yung dalawang parang croissants ng aming lahi. ng mga Chinese Filipino na lagi namin traditionally binibili sa Binondo during bata pa ako. Hindi pa pwedeng hindi kami dadaan sa mga tindahan na to at bibili ng mga ito para iuwi sa bahay, especially during the time yung Halloween or yung Undas kasi nag-aalay kami ng pagkain sa aming mga ninuno during that time. 'Di ba yung mga Hungry Ghosts, minsan na yun, 'di ba? Nag-aalay din kami during that time. So sa amin naman, sa family namin, tradition namin na kada meron kaming kasiyahan, kada meron kaming nabibili na masasarap na pagkain, before we eat, we see to eat na yung mga ninuno namin o yung mga nandoon sa altar na mga personalities na may relation sa amin, tawag ba doon? Ancestor, yan, nag-aalay kami bago kami kakain. And that's why siguro yun yung dahilan kung bakit minsan binibless din kami kasi mahilig kaming tumingin sa aming mga pinanggalingan. Mahilig kaming lumingon sa mga pinanggalingan namin. Anyway, trivia lang sa inyo. Okay, thank you. Ang alawa ko na to.
Kasi naman nagutom, nagpabakuna ako kasi nagpa-anti-rabies ako, parang nilagnat ako or what. Nagutom ako bigla, kanina hindi ako kumain, nagpahinga lang ako, kaya pangalawa ko na to. So sanang reactin ulit sa inyo kasi pakita ko naman sa inyo kung ano yung laman niya. Actually, meron siyang singkamas, may meat siya, tapos meron siyang ito parang onion na badahon. Tapos may carrot siya. Tapos parang baga sa inyo parang menudo. Kaya lang hindi siya lasang menudo kasi meron siyang I forgot chives ba yan or something. Kaya yun ang parang flavor na mas namumutawi sa kanya. Ay, teka, pakita ko sa inyo yung sa isa. Ito naman, ang laman naman nito, nakalimutan ko i-discuss sa inyo is parang yung nires sa chorizong tuyo, alam niyo yun, yan laman niya, parang chorizong tuyo. Pero this one, hindi naman siya chorizo. Alam mo, malapit na lasa ng laman niya sa mga Pilipino, tocino. Yan yung pinakamalapit. Kaya this is more tender than yung regular na tocino. Mas malambot siya. Pero halos the same yung lasa. Medyo mas aromatic lang itong sa char siu. Sarap. Kakainin ko na tuloy. Usually masarap sa akin to ha. Sa akin lang ha. Nalagyan ko to ng ketchup. Ayoko nung banana. Nilalagyan ko to ng tomato ketchup. Masarap. Iba naman nilalagyan ng kalamansi. Anyway, kain.